Kung may ipapagawa ang Diyos, gagawin mo ba ito kaagad-agad? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 20, 2025, araw ng Sabado. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 1 verse 26 hanggang 38. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo mahaba-haba po ang ating mabuting balita sa araw na ito. At ito ay tungkol naman kay Maria, ang tinatawag nating the Annunciation. Yung ipinahayag ang panganganak kay Jesus. At dito nalaman natin na pang-anim na buwan na nagdadalang tao si Elizabeth. At dito ay nagpakita ang anghel kay Maria. Sa bungad niya ay sinabi niya sa mahal na Maria ay, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Sa English naman ay, "Hail, full of grace, the Lord is with thee," or with you. So ito yung ginagamit natin kapag
nagdadasal tayo ng Holy Rosary. Sinasabi natin na Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. At sabi nga ng anghel, ang kailangang pangalan ay Jesus. Na ang ibig sabihin ng Jesus ay God saves. Maraming pwedeng pagnilayan sa ating nabasang mabuting balita ngayon. Pero ang nakikita kong mensahe para sa ating lahat sa nabasa natin ay yung sinabi ng ating mahal na Birheng Maria na sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Bakit kaya nilagay dito yung isang word na ito, isang sentence na at nilisan siya ng anghel? Ito po ay napaka-importante o napakahalaga dahil inantay ng anghel pagkatapos sabihin lahat ng anghel kung ano ang magiging mission ni Mother Mary sa tungkol sa salvation ng sangkatauhan. Inantay niya ang magiging sagot ni Maria. Dahil tayo ay binigyan ng free will. Hindi tayo pinipilit o pinupwersa ng Diyos. Kaya dito makikita natin na si Maria ang ating modelo ng pananampalataya, obedience din yung pagiging masunurin. Kasi bago umalis ang anghel, inantay niya muna kung ano ang magiging sagot ng ating mahal na ina or si Maria. At ang yes niya na sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Yun ang napakahalaga na binitawan ni Maria, yung sang-ayon niya o pagtugon niya sa magiging mission niya sa salvation ng sangkatauhan. Dahil kung hindi siya sumagot ng yes sa panawagan sa kanya ng Diyos, siguro ay iba namang paraan ang gagawin ng Diyos. Pero ito ay alam na ng Diyos dahil meron siyang kaalaman tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Kaya marapat lang na nabigyan natin ng halaga ang ating mahal na ina dahil sa sabi niya ng yes sa kanyang magiging mission. Na siya ang magdadalang tao sa ating Panginoong Jesus. At dito rin sa ating nabasa ay marami tayong matututunan dito kapag binigyan natin ng mas mahabang panahon para pag-aralan at saliksikin kung ano ang ibig sabihin ito. Nagpapahayag dito ang tungkol din sa identity ng Diyos. Yung sinasabi nating Trinity o kaya Trinidad. Yung 3 persons in one God. At si Jesus ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Maria. At dahil si Kristo ay isang fully divine tsaka fully human, at dahil siya si Maria ay ina ng ating Panginoong Jesus,
masasabi nating si Maria ay ina ng Diyos. Kaya bago po tayo magtapos sa ating nabasa ngayon, pag-isipan nating mabuti na kung tayo ba ay tinawag ng Diyos o kaya ay meron siyang gustong ipagawa sa atin. Ano ba ang ating sasabihin? Tutugon ba tayo ng oo at walang pagdadalawang isip? O kaya ay i-ignore lang natin ang lahat ng mga sinabi ng Panginoon? Lalong-lalo na ngayong parating na Pasko, ang mensahe ng ating Panginoon ay parating na ang Panginoon. Ano ang gagawin natin? Tatanggapin ba natin siya o hindi? Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa ay meron kayo natutunan sa aking ibinahagi. Magkita-kita po tayo bukas ulit. Pagpalain po tayo lagi ng Panginoon. Amen.